May nagtanong sa akin, hello po, tanong ko lang po sana sir kung pwede po bang magsisi ng mail ang isang OLA agent sa company po na tinatrabahuhan ko. Kasi po, may na-receive akong mail na nakasisi ang company ko, sabi po, hinahanap po nila ako, tas may nakalagay na small claim staffa. Ano po dapat kong gawin? Pwede ba akong matanggal sa trabaho? Gulong-gulo na po ako. Active naman po ako magbayad nung nakaraan, na stop lang po ako kasi nagka-problema ako medical, hindi ko na po kayang bayaran. Pas ang laki na po ng interest. Sana po mabasa nyo ang message ko, paki-hide po ng identity ko. Salamat, God bless. Ayan, napakaganda po nitong katanungan na to, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pamirada na naman, okay? Ito po ha, dito sa video na to, alamin natin kung ano ba yung mga nilabag na batas, okay? Kung meron ba, tapos tama ba na isisi yung inyong company, at yun nga, sinatanong nyo kung matatanggal ba kayo sa trabaho. Tapos, ito pa isa, kung meron bang small claim staffa. Okay, himayin natin. Ito po ha. So sabi nyo nga po, no, yung OLA agent, no, sinisi, no, yung inyong company. Kasi may naka-receive kayo ng email, nakita nyo na lang na naka-receive yung company nyo, or nakasisi yung company niyo dun sa email, at hinahanap nila kayo dun sa company nyo. Okay, so ito lang yan, no? Maliwanag po na meron silang nilabag na batas, which is yung the Data Privacy Act po natin. Okay, ang Data Privacy Act po natin is under po yan ng National Privacy Commission. Ayan, po-post po natin, no, dyan sa screen niyo. Okay, ngayon, ayon po kasi sa National Privacy Commission, no, dun sa ating Data Privacy Act is, wala pong sino man ang po pwedeng makaalam, no, nung inyong personal data, no, yung importante. Kasi ang utang, dapat na nakakaalam lang yan is yung nangutang at saka yung nagpautang. Hindi niya po pwedeng isiwalat yan sa ibang tao. Kahit masabihin mong hinahanap eh. Di po ba? Pagka may utang ang isang tao, okay, explain mo natin ha, dapat na sinisingil niya yung tao. Okay? Hindi kaya, kung meron yan talagang contact reference, tatawagan yung contact reference, tapos abisuhan lang yung contact reference na, pwede po bang pakisabi kay client na pakisagot po yung tawag namin. That's it. Wala nang iba. Okay? Para lang po maliwanag, kasi hindi nga kayo po pwede mag-divulge o magsabi ng information. Kasi dito sa sa Pilipinas, o kahit saan pa man pong bansa, pag may utang kayo, nakakahiya talaga yan pagka yung yung singilan na nalaman na walang kumbaga nalaman na hindi nakabayad. Okay, wala tayong magagawa, ganun talaga tayo. Tayong mga tao, mapanghusga tayo eh. Di ba? Kaya itong mga bugok at abusadong online lending apps, ginagamit yun. No, yung pamamahiya, no, sa ibang tao, para ikaw ngayon mapilitan ka na gumawa ka ng aksyon, no, nalabag sa kalooban mo. Ano ba yun? Siyempre, sa tapal-tapal system, manghihiram ka na naman sa iba, tatapal mo doon, so mababaong ka na ngayon. Okay? So, isa yun. Pag nabaong ka ngayon, syempre, maraming mangaharap sa'yo. Mabubuliglig ka, may stress ka, madidepress ka, di ba? So, ngayon, papatulan mo ngayon yung buraburagang. Ayan na. So, nakakagawa ho tayo ng mga hakbang na hindi ho natin talaga gusto. Yan ang gusto niya, mga bugok na yan. Kaya ginagawa ho nila yan. Actually, that's collection by shaming. Di ba? Actually, hindi naman siya paniningil talaga. Kumbaga, yun yung tawag eh. Okay, so yun na rin na itawag natin yung collection by shaming. Talagang ipapahiya ka. Hindi lang ho yan ha, hindi lang through email. Tatawagan yung ninakaw nila dun sa inyong sa telepono no. Yung mga nasa contact details no, tatawagan yun, yung SMS yun, pati yun sisingilin. At hindi lang ho yan. Okay? Pag nalaman nyo yung inyong Facebook account, gagawan kayo ng group na, ipapahiya kayo, post kayo. May mga wanted pang ginagawa yan. At hindi lang ho yun ulit. Okay? Meron pa yan, yung mga page, barangay page, buy and sell page, yan, dyan sila, ipapahiya ka talaga.
no? Which is hindi tama. Kasi nga meron tayong batas yan, yung Data Privacy Act po natin, na ang namamahala dyan is yung National Privacy Commission. Okay, so gawan nyo po siya ng complaint. Okay, nandyan po yung kanilang email address. Okay, screenshot nyo. Okay, yung email na pinadala po doon sa inyo na nakasisi yung inyong company. Pakita nyo yun. No, para mapatawag yung mga bugok na yan. No, nga po pala, ang SEC po naglabas ng memo na kailangan mag-submit ng mga lending and financing, no, na recorded online lending platform, no, ng kanilang mga address. Okay, hindi lang yung address, ha, kailangan talagang nagpapatunay na doon sila nag-uopisina. Talagang sabi nga sa inyo, 'di ba? Matagal ko na sinabi, naghihigpit po, ayan na ang SEC. Okay? Wala naman tayong magagawa kasi yun talaga ang trabaho nila eh. 'Di ba? Kasi ang mahirap po sa mga abusadong online lending apps, no? Kailangan pang batasin. 'Di ba? Hindi na lang sumunod eh. Kasi tingnan niyo ha, nabigyan ka na ng lisensya, di sumunod ka na lang. 'Di ba? Ganun lang naman kadali yun eh. Binigyan ka na noon ng karapatan na magpautang. Ng kamote, hindi mo pa ginawang tama. Diba? Hindi mo pa sinunod yung batas, hindi mo pa sinunod yung memorandum. Diba? Kung ano-ano kabulastugan pa pinagagawa. O, ayan. O, talagang lahat ng recorded online lending platform, kailangan mag-submit po nun. May memorandum po na na isinubmit. So, kailangan yun maipasa nila sa SEC, sa Finland. O, yun binigyan ko na kayo ng update, ha? Tapos, yun nga ho, ang PAOK, sabi nga ni Kajani, kaibigan, shout out sa'yo, no? May mga nakaplano na rin po daw na mga hakbang. So, abangan lang ho natin, no? Ang sa atin lang ho dito is, kung may tanong kayo, sasagutin natin, no? Para po at least maibsan yung nararamdaman niyo pong anxiety tsaka depression. Okay, tuloy po natin. Tapos, sabi nyo nga, may nakalagay doon na small claims staffa. O, ito pa. Nakita nyo, walang alam sa batas. There is no such thing as small claims staffa. Small claims, staffa. Small claims is a civil case, staffa is a criminal case. Ganun lang ho yan. Okay, hindi po ako abogado, ha, ako po yung maniningil. Meron lamang po tayong nalalaman sa batas dahil kahit paano nakatulong tayo sa sa sampa ng small claims, may mga kaibigan, kabarkada, kumpare tayong abogado at nagre-research po tayo. Okay po? Ngayon, when in doubt, ay doon po tayo sa mga abogado magtanong. Okay? Para po, para mas maliwanag. Ayos dito is yung based on our experience lang, no? Yung experience ko lang po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ulitin natin, small claims po is a civil case. Ang estafa po is a criminal offense. Okay? Kasi po yung estafa, may kasama yung panluloko at panliling lang. Diba? Para makakuha ka ng utang. O baga, nagsubmit ka ng peking dokumento, nagbigay ka ng maling pangalan, maling address, yan. O pag napatunayan yun, ayan, kalaboso abutin nyo pag napatunayan yun. O, diba? So, there's no such thing as small claim staffa. Diba? Kung ano-anong klase na kasong sira ulo talaga. Tapos ito, ang tanong nyo, pwede ba kayong matanggal sa trabaho? At gulong-gulo na kasi isip. Ito lang po yan. Kung wala sa policy ninyo, na magiging offense, yung hindi pagbabayad ng utang, wala dapat. Okay? Kaya lang mahirap kasi dito sa nangyayari sa inyo, napapahiya kayo ngayon sa mga kasama ninyo. Actually, yun yung mas masakit eh. Diba? Kasi kung wala namang naka-in place na policy with regards na pag may utang ka at di mo nabayaran, wala naman yun. So, wala kayong huwag kayong matakot na matatanggal kayo. Or huwag kayong matakot na mapaparusahan kayo. Kasi wala naman kayong policy yung ganun eh. Di po ba? So, ibig sabihin, walang karapatan yung company nyo na tanggalin kayo kasi wala naman sa policy nyo eh. Not unless kung meron. Okay? Pero kung tinanggal kayo at wala naman kayong wala naman sa policy nyo, pwede nyo ipadoli yan. Okay? Huwag nyo kasi dadagdag sa isipin nyo yan eh. Nakita nyo kung mga katangahan yan, mga bugo katabusadong online lending apps, isisisi yung kumpanya. Diba? So, mapapahiya. O, kung sakaling mayroong policy na po pwede kayong matanggal pag hindi nakabayad sa utang. Pag natanggal kayo sa trabaho, paano sila babayaran? Di ba, bobo? O, di ba?
Nakita nyo, kakikitid ng utak niya mga bugok na yan. So maliwanag ho, walang alam sa batas, di ba? Hindi marunong maningil. Excuse me po. Hindi marunong magbautang, di po ba? So, ano yun na lang, ito pong pinadala sa inyo, no? Isang tabi nyo lamang. Ituloy nyo lang ho yung buhay. Maghanap buhay kayo. Okay po? Tapos, syempre, paglalaanan nyo kasi obligasyon natin yan eh. No, wag nyo papasukin yan, tapal system, tsaka yung kontakin yung bura-bura. Mura lamang po yung inyong utang pag nabayaran yan. Okay, ganun lang po yun. Tapos, huwag na kayo manghihiram sa iba kasi magpapatong-patong lang yan, hindi kayo matatapos. Lalo lang kayo may stress. Lalo kayo magkakaroon ng anxiety. Madidepress pa kayo niyan. Hindi po ba? Yun ho ang iniiwasan natin kasi pag nagkaroon kayo ng gano'n, hindi ho lahat ng tao kaya lampasan yun. Totoo po yan. Kaya nga ginagawa ho natin yung mga ganitong klase ng video eh. Actually, hindi ko ho ginagawa tong video na to para turuan kayong hindi magbayad. Hindi ho. Tinuturuan ko ho kayo ng mga nakalatag na batas, nakalatag na memorandum. Tinuturuan ko rin kayo paano mag-ipon para mabayaran sila. Di po ba? Yun ho ang aking layunin at hindi lang ho yan. No? Siyempre, para magabayan ko rin ho kayo at para at least maibsan yung inyong anxiety, depression, tsaka yung stress na nararamdaman. Yun ho ang pinaka-importante dyan. Kasi napakahirap po yan. No? Ulitin ko, hindi ho lahat ng tao nakakalampas sa ganyan sakit. Magiging sakit niyan habang buhay. Kaya huwag niyo hayaan na mapunta kayo doon. Magkaroon kayo ng anxiety at depression. Yun ho yung iniiwasan natin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.